ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, mga igsoon, lain lang sa kita, ito ang programa, kayong sabay kamaturan, dinhi sa turang istasyon, DYPR, 1116 sa dial sa inyong mga radyo. Masagaw po gayahag sa pagpamati, itong programa karon hiling alauna, alas 2, nato na sa alas 3 sa hapon. Ako ganyan na sundan sa buong pag-ampo. Samahan, salamat sa ikilusan ko kami. Dito mahal, salamat Ginoo sa panahon ng nagkakita mo. Kusog kayo ulan, salamat po kay kami nagkahanglan ng ulan. Kaya magpapahawagay Ginoo. Kaya tayo na nakinahanglan sa ulan. Mga masaklan, wala na tubig. Salamat init ka. Kung nangini ang magkakawahan karon, nagpapakot karon sa kakagatan, sa paminan, sa kanangalan, sa ilahang pagpabiyahe. Kami na sa ilang pangutagsa ng mga balay karon. Naminaw sa ilahang mga resila. Kinitalaan na kami ang pong ipangayat nila ng Kristo ang Ginoo. Amen. Okay. Ang kawaban ka ng mga kaigsuunan, si Brother Tony Ruano. Ihapon sa kanan niya. Okay, Brother Tony Ruano. Ang kawaban sa diri si Brother Jando Alabado. O si Sister Lisa Garzuta. Usap si Brother Kiming Alexander Ayali. Muli ang katagaroon natukan sa panimalay ni Ma'am Bulit Santillana. O kauban sa balay o si Bimbin Santillana. O si Kiming Sister Joanna Mihorada. O mayo pagpamati ka usap guys sa tanan sa iglit sa pagkadiyot. Ang ito ang mga ikso na namati aron hindi na tumalimtan. Sila si Provincio Campos sa Subayon. Noon, Bohol. O yung asawa na pinangga, si Star Esther. O ang ito pong amigo nga ni Minister na namati karon, Waidain, si Diosdado Ramada. Salamat sa inyo pagpamati diya, brother, sa inyo hatagsa ng mga pinayanan. O sa may puwas po na ito kapag pamati niya itong programa. Si Reverend Father Stephen. O ano? Okay, itong gamiton niya itong microphone na mo kusog-kusog. Yeah. Okay, salamat ba dyan sa ibang pagpahiluna niya ito ang sound system. O atong basahon karon ang Ebanghelyo, Brother Tony Ruano, atong Ebanghelyo karon. Mani atong Ebanghelyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayang ikaw, Ginoo. Si Jesus mayon siyang mga tinunan. Kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug kunya mabanhaw sa ikatulong adlaw. O nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinusol o sa pagpasaylo sa mga sala. Kinalang isangyaw ngadto sa mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni mga butanga. Mga ko mismo mao ang mga padala nganikan ninyo sa gisaad sa mga amahan. Apang kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga ang gahom gikan sa hikahitasan mukunsan kaninyo. Kaya kinala niya sila ngadto sa gawa sa syudad hangtod sa Bitanya. Din giisa niya ang iyang mga kamot o gipadalanginan sila. Ang samtang siya nanalangin kanila, may biya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya o kunya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kayo. Nagkanayon sila dito sa templo. Nagkanunayan sila dito sa templo o nagpasalamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Okay, mga igsoon pa ito ang Epanghilyo karong Domingo ha. Adlaw karong ang Domingo at nagpapahulay alang ka na itong mga Kristiyanos. Busa kining manimba kita karong adlaw kay iya man kini nga gigahin alang sa ato ang pagpahulay diha sa tong adlaw-adlaw nga mga buhat o busa mo duol kita sa simbahan karong adlaw. Di ba ba ito ni? Unya ang Epanghilyo ito karon gisaulo sa itong simbahan ang Ascension Day, no? Ang pagsaka sa itong Ginoo ngadto sa langit gikan sa yang pagkabanhaw doon ay gitawag siya og ika-40 ka adlaw nga misaka siya sa langit. 40 days. Nya kining gisaulog kini sa atong simbahan matag adlaw Domingo. So pagsaka sa Ginoo Brad Tony, ngadto rang kining Huwebes. O Huwebes ba? So mao tay untop nga ika-40 ka adlaw. Kining nanugon siya. Anya modaga na po ni og laing adlaw, napulo ka adlaw para sa ulugo na sad ang gitawag na to og adlaw sa Pentecost. Kung adlaw sa pagtugod sa simbahan nga matud pa ni Kristo sa Mateo 16:18, I will build my church, no? Akong pagkatukulon ng akong iglesia. Kay nagsaad malagi kini si Ginoong Jesucristo kang San Pedro nga kanimo Pedro pagkatukulon ko ang akong simbahan. Meaning future pa, no? So nahitabo ang pagkatukod sa iglesia sa panahon sa Pentecost, din adunay membro ang simbahan gitawag og pila 120 ka mga magtutuo nga katapok nito. Kauban gayud ang 12 ka mga apostoles ug si Santa Maria nga gihimo usab nga inahan sa tong Ginoo. Malang magkaigsunan ko na ni Kristo ang ato ang Ebanghelyo karon ang pagsaka sa Ginoo dito sa langit. Unya ang atuang gipaabot mao ang pagyang pagbalik, ang iyang pagsaka sa samang paagi mao sa ang iyang pagbalik mga kaigsunan. Sumayong pagpamati diay ni Sister Vilma sa Baricos Galio. So nagtanaw ka na to o si Rosan Carrido Ramada, mayong pagpamati. O pagtanaw Sister Rosan. O si Jolita Ramada, ayan, inahan. Namati usap ka na to. Kaya, Brother Do, napagay greetings diya sa ito mga higala, mga gidikadan. Sa kutob lang sa naglantaw ani at naglantaw sa ato diya sa Facebook Live. Naminaw to diya sa DYTR. May nga po kanyo dalan. Okay, Brad Tony, Arwano. Maragya po ng akong greetings ganina para sa CFB sa Bohol. Apot sa Lipolog, ilabi na po si Brother Enoch, bago na kong amigo. Nagkahimamat yung mong Brad Enoch, no? Pari-parihan na mong naong Brad Tony, no? Nakaabot yun ang mga kalukalay ka ni. Kaya ito ang masawa ni naghatod kinabuhi na itong programa. Kayo sabay kamaturan sa itong kinakusgang radio ni sa itong probinsya sa Bohol. Kayo sabay kamaturan ang SB Bukanan Design and Build Services. Salamat kayo ninyo ma'am, sir, sa inyong tabang nga mga padayon kini atong programa. Kayo sabay kamaturan. Aurelia Clinic, nga ipalangiya ni Mr. and Mrs. Dr. Raul Aurelia and family nga naa sa kilid sa Kugon Shrine, Simbahang Lingin, mga kaigsunan. Salamat kayo ninyo ma'am, Ma'am Charito, o si Dr. Raul sa inyong pagtabang ng itong programa. Pagpadayon kini, kaya kinahanglan magayon nga doon na tayo programa din sa tuwang istasyon DYTR, kay itaghan baya ang nagyaw-yaw po na nga programa nga dili susama sa tuwang pagtulunan, no? Manang hinapon nga kita po magtinabangay ta aron magapadayon ta,
makatudlo ta, makapa-alig-on ta sa pagtuo sa uban. O, atong pahibalo na diri, doon ay pahibalo na dyan to. Join our Marian pilgrimage to Italy, Spain, Portugal, and France with Reverend Father Darwin Anuber Gitgano on September 30 to October 18, 2019. So, kaning niya, kasi itong gusto mo kuyog, tawaga lang ang ato sa batong number ni Ma'am Nulit. Nawan niya itong number na rin. Number ni Ma'am Nulit niya. Kasi ko niya lang, no? Nasa ang cellphone. O ya, pero itong miyaging kuan, Domingo, itong miyaging Simana Branchando, gihimo na to ang gitawag o National Convention sa Cebu. Dito sa Cebu, niya Luzon, Visayas ug Mindanao nagtapok dito ang mga Catholic Faith Defenders, no? So dito atong grupo sa Luon, grupo sa kanang diocese sa Tagbilaran o sa diocese sa Talibon dito nag-abot. So gihimo ang kuan ang gipastorya nila dito ang si Father Darwin Gitgano o si Brother Saldi Ocon, may ilang atong major nga speaker dito sa ato ang convention. So, malampusong kayo o alang sa kasayuran sa tanan, naghimo ta o gining eleksyon. Doon na eleksyon naghimo ba ito ni? Bajando? Niya, doon ay ning lansar mga kaigsunan, isip o sa Board of Governors, daghan kayo Luzon, Visayas ug Mindanao, 34 ka buok ang lansar. Tingnan na mabulit, lansar og Board of Governors. O iya 21 raman ang kuhaon. 21 ang kuhaon. So kalawis Ginoo kining na nakuha ta isip kuan board, no? Kami si Brother Sok mo ay nagkuyog o nag-unan ako si Brother Sok og duha ka boto, no? So ikaduha ko sa board, sa listahan sa board mga kaigsunan sa ato ang nasyonal. Si Brother Sok ang nag-una, ako mo ikaduha. O niya ang napili ng mga officialis, sila si Brother Ryan Emiliano to? Emiliano, no? Taga Davao. Mo ito presidente karon. Bago na itong napili nga presidente sa atong nasyonal, sa Catholic Faith Defenders. Si Bansok, hindagan mo po, medyo napildi man kay kanang kuhan mo ron. Tuig mo ron sa mga kabatanunan. Mula nga, nagpiling na butang bago nga kanang presidente sa nasyonal o sa kabatanon nga mga si Brother Ryan Emiliano nga taga Davao. O niya, doon ay napili ng opisyalis sa Manila, duha sila dito. Wala ko din ang listahan. So, muna na to, basta kayo nagkuhanta. Okay, kanang palayo ta sa ito ang programa kayo sabay kamaturan sa mga isyu Brother Jando o sa mga itong panagisgutan karong Domingo ha. Ito si Father Darwin Gitgano, medyo doon na pa'y katulian. Kita naman saan ang mag-istorya. Alang sa gusto mo interact through text, ato ang text line 0907 619-7573. Sa ato ang smart and talking text 0907-619-7573. O sa ato ang Globe and TM 0916-101-1356. Sa Globe and TM 0916-101-1356. O karon doon na may nag-text din ni kaganina ra kay ni mga tak na 1:42 gikan sa 094 matod pa niya maayong hapon igsuon sa Alubihid, Misamis Oriental, Mindanao. Arnold Argini igsuon
may ipangutana ako. Kana bang inyong gisimbahan nga Domingo naaba kana sa napulo kasugo nga atong mabasa sa Exodo 20 verse 3 to 17? Kay wala may atong mabasa unsa man nga teksto sa Biblia, maayo unta nga atong mabasa sa Biblia bahin sa Domingo. Salamat pagbasa. God bless sa inyo dire sa nagmensahe sa kamatuoran. Okay, salamat na ba'y mabasa sa kining Exodo Kapitulo 20 uno nga sa gining 17, no? So, ang mabasa diha kanang gitawag og risk kung ipapahulay. Unya, way mabasa diha nga Domingo nga panahon kay wa pa may kalendaryo kaniadto. Labaw sa tanan wa pa gipoy mabasa ang Sabado. So tabla tani ni Brajando kay wa pa may kalendaryo kaniadto nga naghisgot og Sabado ug Domingo. Kung ala ta manukad ang bersikulo, tabla tang tanan. Mula nga ato na ning klarohon nga sa tuang Gregorian calendar tukma man ang ikapito Sabado o ang unang adlaw Domingo, mula nga ang mga theologian karon o ang ato ang mga kadakuan sa simbahan ingon nga kanang ikapito nga adlaw diha sa mga Hudiyo sa atong Gregorian calendar mauna ang Sabado. O sumala sa Biblia, ang atong Ginoo nabanhaw sa unang adlaw sa simana. Gitawag na ng unang adlaw sa simana kaniadto sa Gregorian calendar. Unya kanang unang adlaw sa simana kung atong gamiton ang Gregorian calendar Sunday. Unya kay nabanhaw man ang Ginoo na ang adlaw ang unang adlaw sa simana unsa man na Domingo. Mateo 28:1. O kini mo ang adlaw nga Domingo, niana kayong adlaw nanimba ang atong mga kadagkuan sa simbahan, ang mga obispo, kadtong mga apostoles. Nanimba, asam na mabasa? Nasa Mateo 28, versikulo 9, kama 16. So, gisimba nila siya, nga ng adlaw Domingo. Busa, kita ng mga Kristiyanos, nagsunod kita sa unang mga Kristiyanos nga namahulay sila sa Ginoo sa adlaw Domingo. Kaya matod palagi, kaya ng adlaw Domingo, mao ka na ang giilis sa mga kining apostoles kay sila namahulay man kaniadto og Sabado sa or kapito sa panahon pa nasakop sila sa Judaism. Judaismo man sila na membro. Karon nagtukol man si Kristo og bag-ong tinuuhan ng Kristyanismo. Sa to pa doon na po ilaing adlaw ipapahulay. Nga gawa sa Sabado, Domingo na. Kaysa kay kayon ko na, kung ang mga apostoles nga Kristyanismo, mamahulay sila sa Sabado, dili sila magkasinabot dito, maglantugi sila dito, nga naman di man sila parehang pagtuo. Kaya ang mga Hudiyo, ang mga Judaism na nagpahulay sa Sabado, wa man matuong Kristo. Nga samtang ang mga apostolis nagtuo man ng Kristo. Sa to pa, kung magdaig ang mga Judaism, magdaig po sige ang mga apostolis dito sa maurang templo, sa maurang adlaw, magkayagaw ning duha ka grupo, brother to. Muna nga, ning balhin sila o adlaw nga mao ang Domingo, isip adlaw sa Ginoo nga mao ang adlaw nga mao ay nag-abli og bag-ong yugto sa panahon isip kita mga sumusunod ni Kristo. So dili literal mabasa diha ganang tuniin niyo Mayo. Wala pa'y kalendaryo kaniadto sa panahon pas Exodus. Wala pa'y Gregorian calendar. Ayaw na mo pangutana ng kanang
sayop nga mga pangutana kay wa pa Gregorian calendar kanya to kung imong gamiton ang Exodo Kapitulo 20. Okay, Brother Jando? Ang ato hinumduman alang sa nag-text nga kaming mga Catholic usami sa mga gitawag og kanang Christian. Maingon nga kamo pod mga gitawag mo Christian, kami gitawag mo Christian. Dayon, kung kami nagsimba og Domingo, wala na mo na gibase dito sa Napulo ka Sugo. Kaya panahon ang gihatag ang Napulo ka Sugo, wala pa may Christian nato. Oh, ang amo ang pagsimba sa adlong Domingo, amo nagibase sa katong mga Christian, unang Christian nga nisimba ni Kristo sa adlong Domingo. Mateo 28 versikulo 9, 16-17. Oh, matag unang adlaw sa semana ang mga tinun-an nagtigom. Wala man sila ko galingong simbahan, so sa balay-balay sila magtigom para magpikas-pikas og tinapay. Di mo sila pinimusagol dito sa sinagoga kay wala naman sila ilhang nga mga membro sinagoga sumala sa 1:22. Dayon alang kang nganing 796 nga nag-request og mga yug number ni Bradshaw og ni dili pasensya na ka din ako ihatag imong ang number nila aron ang imuhang mga questions nga sinironggoy dili kalahos dito dili ra tama kung pasinon po kanamo. So ako ibalik ni basi na hatag dugang si Tatay Longhel. Sakto lang yung explanation. Okay, ato lang pong dugangan o gamay nga kanang palig-on sa history. Sa the World Book Encyclopedia sa iyang pahina, volume 2, page 77, gayon din Jerusalem is a city of 3 Sabbaths, Friday, Muslim, Saturday, Jews, and Sunday, Christians. So, specific yun din nga kanang adlaw nga Biyernes, adlaw na nga ipapahulay sa mga Muslim. Kanya ang Saturday sa mga Judaism o ang Sunday mao ang mga Kristiyanos. So wala nay kuan ang mga iso na to wala nay daog kay mao naman ni ang gidawat sa kasaysayan nga ang Domingo gayon mao gayud ang adlaw nga ipapahulay. Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and for worship of God. So mo na gini ang Domingo nagigahin arang sa ato ang pagsimba sa atong Ginoo. Wala gilaing may laing adlaw kaya may mga schedule mga kaigsoon sa atong simbahan nga dunay misa sa laing adlaw. Pero ang sinimana nga tigom mao ang adlaw Domingo. Kini in remembrance of the resurrection of our Lord. The first day of the week was kept holy from the days of the apostles. Na kinidiayin ko sa dili kini kahanumanan sa pagkapanas ng Ginoo o kini gibalaan panahon pa sa mga apostolis mga kaigsuonan. Okay, Brother Jando, nabay lang putaran Gayon, umingon sila karon nga mabasa ba sa Biblia nga gipanalangina ng adlaw Domingo? Mabasa ka na. Actually, nagdulong na ta. Kay karong Sabado, nata karon sa Pentecost Vigil. Pentecost Vigil siya. So, pagka Sunday, Pentecost Sunday. O nahibalo kita tanan nga sa adlaw sa Pentecostes, sa Pentecost Sunday, gibubo ang Holy Spirit. Kumisla karon, gipanalanginan ba sa Dios ang adlaw Domingo? Mabasa ba? Yes. Kung uyon sila nga anang Pentecostes gibubo ang Holy Spirit, nan gipanalanginan kana. Unsa man ang adlaw ang Pentecost? Sunday. May record na Pentecost Saturday. Pentecost Sunday. Mabasa sa Biblia, gipanalanginan sa Dios ang adlaw Domingo o ang gipanalanginan ang mga Kristiyano, dili ang adlaw. Ang mga Kristiyano ang gipanalanginan. Una ko ikadugang. Ikaw tayo, nakikadugang tayo? Idugang nga ng Palm Sunday, kanang mga importanteng event sa kanang doon na tulo ka dagkong event sa Simbang Katoliko nga Sunday ko siya nahitabo. Katong isulti ni Brad Edgar nga katong sa tuwing mo ang kuhan nga Domingo katong Gajando is Pentecost. Pagkabanhaw, Domingo gyapon.
ang Palm Sunday po bago magkuan pag-abot sa Easter Sunday, big event po na sa Simbahan Katoliko. Muna nga gipan gyud sa Sunday ang kuan sa Katoliko. Salamat. Oh. So, pag tukod gyud sa kuan, kini simbahan, adlaw sa Ginoo, Domingo gyud. Panahon sa Pentecost. Adlaw gyud nga Domingo, mga kaigsuonan na hitabo, ika-50 ka adlaw na tunong na siya og adlaw Domingo. Muna nga kining adlaw sa Pentecost, mao gini ang birthday sa atong simbahan o bisag asa ka dapita mo adto sa kalibutan, way laing simbahan nga nagsaulog sa adlaw sa Pentecost isip birthday. Ay daghan mga tinuhan karong Kristyanismo na nagpatuo ng Kristiyanos, pero ang usa lang nga simbahan nga nagsaulog sa adlaw sa Pentecost nga maka-claim gyud sa iyang sinugdanan mao gyud ang simbahan Katoliko. Kay ngano bang magsaulog man sila og Pentecost nga ang ilang simbahan wala man kuha ito, Brad Tun eh. Wa man matukod na itong panahon na. Ikaw day, sa imong adlaw natawag ka kining, sa adlaw natawag ka mo? July 1. Natawag ka ng July 1, mag-birthday ka sa Enero 1, 14. Dili po tingali. Imong adlaw natawhan, July 1. O yan ako, December 22, di ko mag-birthday o July 1. Kaya mo man na imong adlaw natawhan. Dili man ako. Muna nga, ang history sa Romano Katoliko, ngayon rin, the New Book of Knowledge, na ngayon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. No? Muna kasi sayan sa Romano Katoliko na simbahan. Nagsugod sa dito sa upper Rome, sa Jerusalem. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send him from heaven. Kaya gisaan mo lagi sa Ginoo. Ngayon lang kamo pagbiya sa Jerusalem, wala taon na ninyo ang gisaan sa kong amahan ng mga Espiritu Santo na nasa buhat 1:4 Retone, Branjan, no? Kaya, kung mukul-sad na kaninyo ang Espiritu Santo, mahimo ka mong akong mga saksi, sugod sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, o sa tibok kalibutan. So, muna nga, panahon sa Pentecost, nahitabo yun, nga sila konsaran sa Espiritu Santo o sila nalig-on. Nga bisan pagpakyon sila, way ko kahadlong brad doon eh, but dyan daw nga, andam yun sila mulaban silang pagtuo nga magpakamatay tungod galang sa atong Ginoo. Matod ba? The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. So, kini niya ang panahon nga siya natukod. So, kisa may makaklaim na yun, wala. So, doon ay maingon nga, kami na. Pero ang prueba, magpamatuod ba? Wala ay magpamatuod ang simbahan Katoliko lamang. Okay, Brad, no? Baduli? Naipautan na, Baduli? O kato nang i-grade na ito ang kaning butan nga wispo, si Bishop Abitoy, nga kanunay nga nangamahan. Nindot nga pagdumala sa tuang diocese o mayong mudumala sa mga kaparian. O sa mayong pagpamati sa itong direktor, si Reverend Father Bots Palapar, niya diin bagong nag-eleksyon usab sa tuang diocesan chapter, ang atuang mga opisyalis nga napili, bagong nag-eleksyon dito, ang napili nga kining presidente sa diocesan, mao si Brother Lord Rata, taga Dawis, o usab si Vice President Internal, Bro Alan Javier, o kang usa, si isa pa itong usa, President, ang Vice President External, sige, nalimot ko, kesa to. So, may pagpamati ni Brother Tirso Israel. Brother Tirso, namati ka sa radio sa Brother Tirso. O ilaing amahan diha nga kada Martes mag-iisuna magtapok ang mga CFD siyang bay. Aligre kayo. Mo'y usapod sa Church Father na to, Brother Tirso Israel. O mayong pagpamati sa ito ang mayon din po nga pagpamati ni
Reverend Father Darwin Gitgano. Kano na iyahang mga kuhan kakulian mga kaigsunan. O usab si Reverend Father Ruel Ramon Tumangday. Okay, kanang ipadayon na ibutan na diha madunggan na dito. Ano ay kuhan. Okay man layo. Kana. Ay ko truha ang dagan sa tuang. Kuhan. Okay, balik na to ni Brother Jando Alobado. Kuan, kanang musbayan ng mahibalo po sila Brigaro ngano mag-celebrate man ta sa ato ang upcoming Pentecost Sunday. Ngano kita man naman ng nag-celebrate nagwala man sila. Sige sila angkon nga kuan sila daw kuno ang matuod. Sila matuod pero ngano wala man sila celebration sa Pentecost Sunday in which very important kayo sa history of sa Christianity. Diin mo ka na ang adlaw nga giblessingan sa Ginoo ang mga members o mao ka na ang official nga pagkatukod jud sa kuan consider the birthday of the church. Liman mo na kung kamo nagsigimog storya nga kami ang tinood how come nga wala man mo'y pakita nga ebidensya nga kamo sa inyong pagka-Kristiyano nag-celebrate sa Day of Pentecost kung kamo ang true church nga mao man na ang day in which the birthday of the church ingon si Kristo God I will build my church so ato ba wala pa natukod pagkasulti niya ato panahon ni Apostol Pablo sa diyang sa Apostol Pablo na mato pa ni Apostol Pablo sa Galatia 1:13 nadungog ninyo ang akong mga binuhatan sa kanhi na apa ko sa relihiyon sa mga Hudyo kung giunsa nako sa pagluto sa walay ko kaluoy ang iglesia. Ito ba? Doon na siya iglesyang gilutos sa dihang member siya sa Judaism. Doon na siya iglesia nga gilutos. O kanang iglesia nahimo siyang membro ana. O kanang iglesia nga iyang ginalutos maoy gibubuan sa Holy Spirit at tong panahon sa Pentecostes. Karon sa mga nag-angkon, sa mga naminaw, sa mga nagprograma, sa nagalanlain na itong mga programa sa TV, sa radyo, sa internet, na musultig kami ang tinuod, kami ang nagtudlog kamatuuran, nga naman na wala man mo'y celebration sa umaabot nga Pentecost Sunday. Basig na ikadugang si Tatay Longhair. Will explain na Brad Jando nga muna nga dili na lang kumudugang kay wapo na kayo imong explanation dili na ako to kay kasi malibog nun sila pero gusto mo celebrate og Pentecost balik na lang mo sa Katoliko mura na ako musulti mo yun kay basig na ikadugang si Badridgar may tungod sa Pentecost Sunday kunya nagkadumdum ko sa Batista ko sa una. Sini mo ginaamo ang pantama sa kanang sa kanang mga Catholic. Mabasa ba sa Biblia nga gibubuan sa kanang gipanalanginan sa Dios ang Domingo. Kay mabasa man sa Genesis ang gipanalanginan sa Dios sa ikapitong adlaw. Pero ang Domingo mabasa ba? Ang pangutana ron katong sa Genesis nga gipanalanginan sa Dios sugo ba da ito? Wala man. Kung sugo manggaling to, Deuteronomy 5:15, hinumdumi ninyo nga kaniadto mga ulipon usab kamo. Ulipon usab kamo, kisa giingnan, kadtong gipagawas sa Ehipto, o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang kusganong gahom. Busa! Naday ay kanang kapalit ang pagpagawa sa Ginoo kanila dito sa pagpagawa sa Ehipto. O kapalit, busa gisugo kamo kisay giingnan katong gipagawa sa Ehipto. Busa gisugo kamo sa pagtamod sa adlaw igpapahulay. Kitang mga Christians nagbantay tag adlaw Domingo dili tungod sa Ten Commandments kundi tungod kay mga Christians kita. Si Kristo gisimba sa mga tinunan adlaw Domingo. Ang mga Christian dili pwede musagol sa sinagoga kay unang-una wa na sila ilhang nga membro. Juan 9:22. Ikaduha,
Tungod kay nagtudlo sila nga si Jesus mao ang Christ. Mo nya kay di man mo dawat ang Judaism ana, hangtod dili lamang na kaniadto kun dili hangtod karon wala ning dawat ang Judaism. Mo nang diha sa Acts 18:28 ingon diha, for he vigorously refuted or defeated the Jews in public debates by using to the scripture that Jesus is the Messiah. So walay rason na makig-ipon ka sa usak ka simbahan na dili mo oyon sa inyo ang gituungan. Gipangutana ni Kristo si Juan, si Pedro, si imong una kinsa man ako. Naingon San Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Supak ang Judaism ana. So walay rason nga makigsagol sila na nga doktrina. Oh. Okay, salamat, Brad Jando. Hanya ato ang basahon pag-usap kini atong sponsor sa DYTR. Programa na to kayo sabay kamaturan. SB Bukana Design and Build Services. Salamat, ma'am, sir, sa inyong kanang tabang o pag-ayuda sa itong programa. Aurelia Clinic, ipanag-iya ni Dr. Mr. and Mrs. Dr. Raul Aurelia and family. Salamat kayo, nani sa kilid sa Sibahang Lingin. O salamat usab ni kanang Brother Nelson Tayag nga nag-on-air ka na to sa itong programa. O ni ma'am Juan, Baby Villamoro Sab, o si Ma'am Banji Bumat ang atong station manager, gwapang station manager na to sa DYTR. Kaya, Brad Tony, napay pagkutanan na Brad Tony? Wala man. Masabtan mo na kung inyong mga explanation. Okay, kanya, mayong pag-tanaw ni Julius Abuime. Abuime, mayong hapon kaninyo Brad Edgar Bro Jando. I'm watching from Dubai, solid CFD supporter, oh. Gikas Dubai ni. Oh, sa Dubai tanaw siya karon nato. Kanya si Edmond Bisagas. So, mayong pagtanaw, ho. Uy, si Father Onesimo Tabaco. Father, daghang salamat sa imong pagtanaw. Father Onesimo Tabaco. Pangutan na siguro ni, brother, ingon ang mga saksi ni Jehovah. Ang ngalan ko no sa Ginoo, Jehovah. Tinuod ba kini? Hihihi. So, ito ba? Tinuod ba ko no? So, ito ba mga kaigsonan? So, doon ay mga kuan, mga may laing nagkuan sa una ning ngalan, may laing naguna. Katoliko naman yoy naguna mga kaigsunan. Kisa may nag-imbento ba ng ngalan na dyan, no? Mga ngalan Jehovah, kisa nag-imbento? Dyan, no? Ang gaimbento niya na itong 12th century mo ang mga Masoretes nga ning nasugo na sa term nga Yehuwa. Dayon kadugaya pagawa sa 14th century na imbento naman ng letter J, extension of the letter I, ning gawas ang Jehovah. Unya, ila pa yung giangkon sa ilahang mismong Biblia sa 1950, September 1950, New World Translation, niingon sila, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of the people's familiarity with it since the 14th century. So, ang ngalan nga Jehovah ni gawas lamang natong 14th century. Dili nunta sayop ang pagtawag nila Jehovah kung mauna ang ilang gusto. Ang sayop diha kung ilang ipasantod gid sa hunahuna sa tawo nga maunay personal name behind the fact na sila nasayod nga kanag imbento lamang ng ngalanan. Okay, daghang salamat, no, Brad Do. Kanya kining atong mga igsoon ng mga Jehovah, nagpahimo sila sa pulong Jehovah, pero kisa may nag-imbento nini. Doon ay duha ka tao nga nag-imbento nini. Matod pa diri, the name Jehovah invented by Father Raimundos Martini. So, kisa din nag-imbento ani? Usa day kapon ka pare, no? Natong panahon, no? O niya, si Father Petros Galatinos sa natong 1520 AD, giimbento sa Jehovah po. Duduhan ni sila kabuhok ang naga-imbento nini. Si Father Raimundos Martini
ug si Father Petros Galatinos natong 1520. So Katoliko ra dai gihapon mo oy naga-imbento niya na mga kaigsunan. Unya, ang nakadiskubre nga sayop dai punang na ang paggamit o sa Irenaeus nga ngalan paggamit sa mga pulong, Katoliko ra gihapon. Kaya may lain na kisama protestante ba diyan mo naga-ingon ana. Ang mga kuan gapon, doon na mga pagkagpasod po sa uban nga mga kuan kaparian sa unang panahon. Pero sa ulahi mga kuan ug arita sa Hebro kining mobasit ta doon na may gitawag og tetragrammaton kining gitawag 4 letters. Upat ka titik sa Grego a Hebro nga yud-hi wawhi o yud-hi wawhi. Kining ni ang pulong dili man ni malitok og Yahweh kung walay kining vowels. Butang nga siyang vowels kay kining niya ang yud-hi wawhi sa transliteration ana YHWH sa atong English alphabet. So English alphabet naman niya atong igamit karon. Dinhi siya matawag og Hebrew word kay ang atoang og paghisgot og Hebrew word ang Hebrew alphabet mo ay ato ang gamiton. So kining Yahweh mga gisunan kanang English alphabet na siya. So gigamit nato ang ABCD. Malaga di man malitok ang kining tetragrammaton ang sa transliteration nga YHWH di man malitok og Yahweh, di man mo sounds og Yahweh. So ang mga theologian, ang mga scholar, Bible scholar, naghimo nining pag-combine sa kanang duha ka kining gitawag og vowels. Kining Adonai gikuha nila ang A, gibutang dito sa YH, walang gitawag iya o mabasa na to. Patunga sa YH, iya. Ang W o H, gitungaan na siya og E, manang ma-uwi, Yahweh. Basta manang E, gikan na sa pulong Elohim. Nga kanang Adonai Elohim, kung ato ng Hebrew na siya gapon, nga pulong Adonai Elohim, nga nagpasabot sa English og Ginoo ang ng Lord God. Sa ato, Ginoong Dios. So, ang Yahweh, gingana sa Ginoong Dios. O niya, doon na may second divine person nga mao si Ginoong Hesukristo. Nagpakatao siya. Wa man siya muanhi nga nagda sa personal name sa kanang amahan. Kundi niari siya, gipangalan siya og Jesus. Sa Grego, Jesus. Sa Hebro, Yahshua. So, sa may question na lang, sa may sayop niya na. Pero, ang atong mga igsoon, nga dili Katoliko, nagpaimos aning Yahweh, a Jehovah, pero Katoliko, naghapon na mo ay nag-imbento. So, kung wala pa mag-imbento ang Katoliko, ang paring Katoliko, nilang pong Jehovah, why? Ngalan ang grupong Jehovah ron. Amo to sa nga nila ron. Okay, Brad Jando, atong ibalik sa to ang pangita o pangutana. Brad Jando Alabado. Matod pa dinhi nga tatag ka ng question kay wala may nag-text na to. Matod pa. Ngano man ko no nga kamong mga kita kon mga Katoliko ko no nga ato ra magipasagdaan ang atong mga membro nga kung mingon ta karon nga mao nang na kabig na sa relihiyon tungod kay kulang nagkahibalo apan ngano man nga di man daw mangusong ang atong mga magtutudlo nga kung mahimo every single member of the Catholic Church should know the doctrine nganong kung wala sila kabalo bahala mo basta ako kabalo ko kamo bahala mo wala nga kami nguna naman di ba pwede nga i-mandatory yun na nga kinahanglan every single member should know the Catholic doctrine. Kung magyod, mandatory magina. Mabita na nga, kining doon natay cluster, Brad Tony. Kanang gagmayng Kristohanong Katiling magigama ng GSK. Gihimo ginang na para pag-inukar yun sa mga membro.
Pero usahan man ang uban nga dili man ganahan sa pagginoo ng uban, maski palabi man nila ang kanang lihok sa kalibutan. Mapito na nga malami tayo manawag tag Bible seminar. Halimbawa ta pila na. Halimbawa nagitadaan ng pilay lumulupyo dihaan ng barangaya. Halimbawa na tag pilay pamilya diha. Pero ang motambong sa Bible seminar gamay ra. Oh, so dili na to magawngan pod ang uban kay doon na may kaugalingon po silang desisyon. So nga na atong natusong na naa. Di na. Muna gingon pa dyan daw, pasagdi ang mga dautan nga magpadayo sa pagkadautan, pasagdi ang mga matarong nga magpabili sa mga matarong kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Jennifer Pangusan, Brad, pag uli ko sa Pilipinas, nakasangyaw ko sa simbahan. Dako ko pasalamat nimo og kay Father. Daghan salamat, Brad Edgar Odalus. Salamat po, bro. So, Florgen Derek, ato ang kaubang safety nga hapit ang mapari. Florgen, salamat sa imong pag... Uy, si Junior Lagura, usa ka bagiitan nga kuha ni Brad, kanang Brad no? Usa ka bagiitan nga kanang kanang sculptor. Sculpture. Oh, kanang bang Ulit. mayo mo kulit mo Itong mga kining rebulto nga siya gali ang mastermind ng pagkulit ng simbahan sa Albor kanang buwan ka iyahan na ay Brad kuan Lagura. Brad, ganong Old Testament lang gamit sa saksi wala ang Dio. So Brad, ganong Old Testament maguno ganong wala maguno ang Dio. Na sila inyo. Wala na siguro siya kabalo. Na sila inyo testament. Oy. Nya ang ato ang kadire maayong hapon igsuon og PD may ipabasa ako sa balaan pulong sa Biblia kay daghan kami naminaw karon dire sa alubihit palihog mahimo ba nga basahon Mateo 5:17 to 19. Salamat sa pagbasa sa inyong patsada unsabay kamatuoran. Well, ang point nimo diha nga si Kristo wala mi anhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi alang sa pagtuman. Kanang giingon niya diha alang sa pagtuman, ang kanang gituman niya diha katong mga nahisulat mahitungod niya. Nana sa Lucas 24:44 nga nagkanayon, nadungog ninyo ang akong giingon kaninyo sa dihang ako uban pa kaninyo. Atong basahon to ha. Lucas mo ni gipasabot ni Kristo sa Mateo 5:17. Dili unta mag-create og laing idea nga kuan kanang gihungit lamang sa pastor. Mo ni gipasabot ni Kristo sa Mateo 5:17 nga wala ako mian-mi alang sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Unsa man unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Ang pag-anhi ni Kristo dahil nga wala niya bungkaga o iyang gituman, mao ang mga propesiya sinulat sa mga propeta diya sa balaod ni Moises o sa ilang mga propesiya nga mahitungod niya. Mo di gipasabot di ay nga iyang gituman. Dayon na ipangutana pag dire Brother Edgar, ingon din tungkwan. Good PM Brad, nakadawat na mo sa Holy Spirit to santo sa inyo nga pagwali sa radyo, mga Brad. Nabala ka Holy Spirit na wali-wali sa radyo. Ang tanan nga mga lihok sa kalibutan maglisod gyud og himo nini atong himo karon. So buhat ni sa Espiritu Santo kay nagsulti mo ta sa pulong sa Ginoo. Unya nakadawat ta sa Espiritu Santo diha sa adlaw nga kita nakadawat sa kining confirmation. Unya nakatatakan na ta sa grasya nga makasantos nga din nakaambit kita sa kinaiya ni Kristo diha sa bunyag ang pagkahari, pagkapari o pagkapropeta. Busa diha sa to ang pagkapropeta, busa kita nahimo kita magsasangyaw sa pulong sa Ginoo, isip kita binunyagan.
So, dili na ang ipangutana pa, kung nakadawat ba kami, ang amo lang nga kami usa ka binunyagan, kung nakaambit na kami sa misyon ni Kristo, ang pagkahari, pagkapari, o pagpropeta. Mayong pagtanaw ni Brad Danny Kugtas, usa ka banggitan komentator sa radio dito sa Cebu. Ayaw sige tandog cellphone bro, kay gwapuhan na lagi ni. Gwapo na kuno ko. Musa na kay maot sa inyo bro, no? Gwapo na kuno ko. Okay, Brad Danny, salamat sa inyo ang atong oras diri mo 5 sa atong relo, sa atong programa kayon sabay kamatuoran dinhi sa atong kinakusgan nga radio. Abot kita sa Brad Jando sa kining ay dito sa Karkar. Oh, dito tan nagsakay ta sa kagpadre nga sakyanan. Nagsige tag pamati sa DYTR. Ningapon kita dito sa gidungguan nato dito. Bajan? Dito sa Argao, dito sa Barili. O abot ta dito. Kusog kayo ang DYTR dito mga kaigsunan. So nagmonitor kita sa ato ang kinaham nga radio, ang atong istasyon ng DYTR. O kining napabayla yung pangutana, President, no? Natay 5 minutos una pa mga alas 3. Tandi rin, pero ako lang ko ano nga, ang ngay pasabto na ko nung kaning text sa 796, muna yung rason nga nung dili na ko if ihatag si mo ang number ni Bradsop sa iloa jud ko. O number si bisan kinsang safety nga gustong kontakto nimo. Ikani pa lang imo ang question dire. Unsa man yung matanga sa pag-question? Nakadawat na mo sa Holy Spirit to Santos sa inyong pagwaliwali sa radyo? Mas maiba ni magwali ta sa radyo at least ang ato ang idea ma-share na to sa uban nga kami mo dawat mayo kanang kuan kanang gusto mo interfere na mo through kanang discussion. Mo dawat me. Willing me mo dawat o gusto mo maki-diskusyon. Ambot lang ka ng uban kung og adto na diskusyon na di ba ka na mo paggawas mo ay mo pagsinamok dire. Kan mo sugot may diskusyon nun me. So at least among isulti is kaya namong i-prove nga tinuod. Dili parehas anang uban diha nga musulti nga ang apelyido daw ni Jesus is Nazareth, apelyido daw ni John is Baptist, apelyido daw ni Maria is Magdalena. Dili tayo na kita tayo proven na ato diri nga tinuod ang atong gipang istorya. Okay, President, nindot jud bro, mandatory na sa school ang catechism. Dili lang sa primary, secondary, para mag-guide gyud ang mga estudyante o ilang kining madala gyud sa mo apply sa pagkinabuhing Kristohanon. Naman tayo katekista, naman mga katekista nga patag parokya, doon na mga katekista na sa patag eskwelahan. So nagdepende na lagi na sa uban kung mamati sila di, basta di kapugos nila. Mandatory na to, di man to pwede mamukbok ang nila lang mo mamati. Okay? Kaya, ang atong oras, ang minus 3 para magalas 3 magkaisunan, atong basa pagbalik ng ato ang program ng sponsor, kayo sabay kamaturan. SB po ka na Design and Build Services, Palang Aurelia Clinic, ang ipanag-iya ni Dr. Raul Aurelia and family, o join our Marian pilgrimage to Italy, Spain, Portugal, and France with Reverend Father Darwin and Hubert Gano on September 30 to October 18, 2019. O salamat usab sa ato binyo karon nga niya kita sa panimalay ni Ma'am Bulit Santillana nga gilibre kita diri magigsunan sa kuryente sa snack o unsa pa ang libre ni Ma'am diri. Salamat kay internet. Salamat kay Ma'am sa sa wifi no. Ginoo na magbawas kanimo pagkapuotan ni Ma'am sana kunin ka na ni Lord. O sige ito lang. Sana simpa ko in town. Ay panimba ko kaya Ginoo may makuha na to no. Gawas o yawa may makuha panimba ko ta. So Ginoo na gali. Ay thank you Lord. Thank you Lord kapag pahuway na ko sa mga utang. Okay, nya ato ning tapuson sa pag-ampo. Salamat sa inyong pagpamati mga kaigsunan. Tanatag sa ka mga radio diha. Salamat sa inyong pagpamati. Ug ato ning tapuson sa pagpong pag-ampo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo salamat sa imong pagbadal sa Blang Espiritu nga nagalasi ka namo diha sa pagsangyaw, pagsulti sa imong mensahe, imong ibilin sa imong santos nga simbahan.
Kinita na naman among ipangayong pinangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, balik sa studio DYTR. Brad Nelson Tayang. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.